Okay, welcome back guys sa ating munting channel Kuya Boy TV. Magandang araw sa inyo guys at mga estudyante, mga boss. Ito na po ang ating part 3 ng ating Photoshop. Wala na pong intro. Ayan na po. File na tayo agad. Kunin na natin ang ating model picture. Kuha muna tayo ng damit. Ang damit natin ay galing sa Google. Ayan po, kuha tayo ng damit muna. Yan ay naka PSD file na, no? I-convert ko na siya for PSD. Kailangan po yung mga picture po natin na i-edit po dito sa Photoshop, yung paglalagyan po natin ng damit, pareho po dapat naka PSD file yung damit at saka po yung image. Ewan ko lang sa iba kung kaya nilang magpalit ng parehong JPEG, kasi bisan sanay ako ng ganito, no? Yung parehong PSD file ang ating pagdidikitin. So yan po tayo ng model picture sa Pinterest. Yan pinakikita ko sa Google Pinterest, free image. Yan si ate, nawawag po siyang magalit at gawin natin siyang model. So passport po yung ating gagawin po ngayon. So palit damit lang po tayo para mas mabilis-bilis po yung ating tutorial. Point by point lang po tayo. So yan, kinapi ko po muna siya sa Photoscape, kasi sa Photoscape ino-convert ko po siya as JPEG. Kasi minsan yung galing po sa Google ay minsan hindi po siya JPEG ang minsan PNG at kung ano-ano pang mga extension name. So hindi siya lumalabas as JPEG. So, pino-convert ko po muna siya as JPEG or image. So, lagyan natin siya ng, save natin yung kinopya ko sa Google. At lagyan natin ng file name. Ayan, para hindi tayo malito. So, yun, nasa desktop na po siya. Sa desktop na yung ating model. So, kunin natin siya. Open file natin. Kunin natin yung picture from desktop, yung passport size na picture ng ating model. Ayan, hanapin na natin siya guys. So medyo binabagal-bagalan ko po to guys, sa tunay na buhay po, mabilis ako pumindot. Lalo ngayon mga RAS ID po, mabilis ako gumawa in real life, no? At yun nga lang, minsan naghahang talaga yung internet tsaka sa laptop ko, kaya minsan bumabagal din ako minsan. Pero pag parehong mabilis yan, talaga mabilis po dapat ang trabaho natin pag mga RAS ID. Kaya nga po rush, no? Kailangan mabilis tayong gumawa. So ito, dito nga lang medyo bagal-bagalan lang po natin. So image po ito, JPEG. Kailangan po siyang, so hindi pa natin pwedeng isuot yung damit dyan kasi naka PSD po yung ating damit at JPEG file naman yung picture ng ating model. So kailangan po siyang i-convert. Pansin nyo, naka JPEG siya. Gagawin natin pong, ayan, yung pinakikita ko, PSD. So tanggalin natin yan, click natin yung PSD file para ma-convert po siya as PSD file, convert. So wag na nating baguhin yung kanyang file name, kasi hindi naman sila magsasama or hindi sila magpapatong. Kasi PSD file, para makita nyo pati yung ano yung PSD file tsaka yung JPEG, ano yung itsura. So kunin na natin siya sa desktop, yung na-convert natin na PSD file ng ating model. So tingnan natin kung nandun sa desktop. Ayan, hanapin natin siya. Ayun, yan si ate, parang wala yung naka JPEG pa rin. So minsan ganito matagal lumabas. Siguro mabagal ang tagal ng computer ko, luma na kasi itong aking laptop So minsan ang tagal niyang bumukas. So ulitin natin, pero bihira ito mangyari guys, no? Ngayon lang. Parang ngayon lang nangyari sa akin to. Live pa naman ako dito. Tuloy-tuloy pa naman ito. Ulitin lang natin
Once again, ayan, kunin natin yung JPEG picture niya ulit. Convert natin siya to PSD file. Nag-take to tuloy tayo dito. So, take to, pindutin natin yung PSD. At i-save natin to desktop. And then, i-out na natin tong picture na JPEG. And then, kunin po ulit natin i-open natin yung file niya kunin natin ulit sa desktop. Okay, hanapin natin yung picture. Tingnan natin kung lumabas na yung PSD file. Ayan na, katabi na ni ate, kaso walang muka. Pero may PSD, ayan. Photoshop converted na siya. So, okay, lalabas na ang ating model dyan. Ayan na. So, ready na siyang lagyan ng damit. So, hindi na natin babaguhin yung background nitong kulay. Kasi sa part 2 ng aking tutorial, yung pagpapalit ng kulay. Dito naman damit. So, para hindi malito dito. Kasi sa mga beginner, may hirapan talaga kapag talagang bago pa lang po. Kailangan isa-isa. Ayan. Kita nyo, kinlik natin yung move tool sa taas, kaliwa. Ito. Tapos yan, pag naklik po yung move tool, pick natin yung damit, ilagay po natin sa picture po yan. Tapos control T. Control T po natin para lumabas po yung kwadrado yan sa tabi, yung hinahatak-hatak po. So yan, kayo na pong bahalang magsuot kung paano nyo ipipit po yan. Ayan. Malabas pa yung balikat. Ayan. Ayan, mukhang okay na po yan. So pagkatapos nyan, pwede na po nating i-save yan. Save yan at i-convert po ulit sa JPEG. So ready to print na po ito. So i-save as po natin ito. Pwede nyo po i-click yung teka lang. Ayan, i-click po natin yan, yung pinindot kong yan, yung parang cropping siya o slicing, ganyan. So apply natin siya. Ayan, parang lutang ako dito guys. Ano nang pinipindot ko. Ayan, pinakita ko lang ulit. Ayan, okay. Tapos si-save. Ayan, save natin. Ang tagal ko naman mag-save. Ano pang mga seremonya ang ginagawa ko. Binoise over ko lang kasi to guys. Wala yung aking paggagawa. Ayan, ko-convert po natin siya. Babalik natin siya sa JPEG. Ayan. And then, save natin siya ulit sa desktop. Para click natin desktop para sure na sure. Okay na po. Tapos nyan, balik po tayo. Punta na tayo ngayon sa Photoscape. At doon ako sanay kasi mag-print sa Photoscape po. Yun ang ginagamit ko kasi para automatic talaga yung yung mga sizing. Doon po ako sanay sa Photoscape. Di po ako masyadong sanay sa Photoshop mag-print. So, pasensya na guys. Kanya-kanya lang naman tayo gusto. Kung saan tayo nadadalian. So, okay. Hanapin na natin siya. Yung nakita na natin yan. Damit na siya, di ba? So, kailangan siya nakasave po dapat. Bago tayo mag-print po nito sa Photoscape, huwag natin kakalimutan i-save siya. Ayan, save as. Doon po sa Photoshop pa rin. Sa desktop pa rin. Sino-save niya. Kailangan nyo i-save yung mga pag hindi nyo kasi sinave ay mapiprint nyo yung wala pa siyang damit, no? Yung hindi pa napapalitan yung damit, so yan, punta na tayo sa printing part ng Photoshop, ready to print, Photoscape. So hanapin natin yung printer. Yan, pinikot-ikot ko pa yung yung tool ay yung mouse pointer. Pagkapili po ng printer, syempre pili po tayo ng papel. Natural, ginagamit ko po ay 4x6. Pag mga ID lang po, ayan, 4x6 para maliit po yung papel. Hatiin natin sa gitna lengthwise. Lengthwise yung photo paper na A4 na kailang para pahaba po siya. So yan, naka A4 na po yan siya. So baguhin natin yung size. Ang size po ng passport is 35mm to 45mm. Pag
Yan, ayan. Pag 47 by 47, lagay natin. Ayan, tingnan nyo makikita 47 by 47 yan or 2 by 2. Diba pangit? Hindi tama. So, gawin natin 35 by 45. Marami din po nagkakamali dito. So, yan. Ready to print na po siya. Kung yan ang model natin, dalawa. So, ready to print, piprint na po natin siya. Lagay ko na rin yung, pagka-click ko po nito, lalabas po dyan yung finished product natin. So, wait lang. Set natin yung ating printer bago ko i-click. Wait lang tayo. Okay. So yan na guys, finished product natin. Thank you guys sa mga nanood. At nawa ay may natutunan po tayo ng konti kahit papaano. Okay mga bossing, paalam na at please like and share this tutorial para yung mga gustong matuto. Okay guys, keep safe and God bless to all.